Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Gugustuhin mo mang mawala sa mundo, pero wala kang magagawa dahil hindi natin hawak at alam nating hanggang kailan tayo dito sa mundo or hanggang kailan matatapos ang problema na haharapin mo sa buhay. Dear Mags FM, pinabati ko po ang lahat ng tagapakinig dito sa Dear Mags FM. Isa na din po ako sa libo-libong tagapakinig nyo. Itago nyo na lang ako sa pangalang Cherry. Nais ko lamang ibahagi ang aking kwento sa programa nyo, Chin. Naway makabigay ng inspirasyon at kapupulutan ng aral ng lahat. Simula ng pagkabata ko hanggang ngayon, hindi ko naramdaman ang isang pagmamahal mula sa aking pamilya. Kahit kailan, puro sakit na lamang ang dinanas ko sa buhay. Madami kaming magkakapatid, pero ni isa sa amin, walang nakapagtapos ng pag-aaral. Sa 9 naming magkakapatid. Ako naman, dati gustong-gusto kong mag-aral. Pero hindi ko kanaya. Grade 1 lang hanggang grade 2 lamang, huminto na ako. Napakahirap kasing makitira lamang sa ibang tao para lang makapag-aral. Noon kasi wala pang paaralan sa amin banda na malapit dahil sa sobrang layo at nasa bundok pa. Hindi katulad ngayon na may paaralan na. Fast forward to my story. Tungkol naman sa buhay ng pag-ibig ko. By the way pala, pangalawang beses ko na itong nagpadala ng sulat sa inyo. Last year, March 2023. At ngayon na naman ako nagpapadala ng sulat para maikwento ko to. Dati, sustento ng mga anak ko ang nasa sulat ko noon. Ngayon, ganun pa rin. Hindi na natapos ang sakit. Ang sakit sa puso ko. Lalo na tuwing naiisip kong mga anak ko. Kung dati-rati ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko. Pero parang ayoko na. Hanggang kailan pa kaya matatapos ang lahat ng to? From year 2020 to 2022, ginawa ko ang lahat para sa mga anak ko, Chin. Nagpakaina ako, naging ama din sa mga anak ko. Kung ano-ano na ang binibenta ko. Gumagawa ako ng kung ano-ano na pwedeng maluto, banana Q, at kung ano-ano pa. Para lang may pambili ng gatas at pagkain namin. Kasama ang mga anak ko. Umulan, uminit man, nilalakad ko lang yun. Papunta ng ibang sityo. Para lang makabenta. Dahil kailangan kong kumita araw-araw. Kahit maliit lang ang kita sa isang araw. 100 pesos pataas. Masaya na ako. Basta at least lang meron akong maiuwi sa bahay. Minsan hindi umaabot ng 100 pesos ang kita ko. Pero okay lang sa akin yon. Kahit para na lang sa mga anak ko. Minsan hindi ko rin naiiwasang umiyak. Dahil sa sobrang sakit na iniwang kami ng mga anak ko. Pero wala na akong magagawa pa dun. Dahil hindi naman kami kasal ng asawa ko. At pinagpalit kami sa ibang babae. Gaya ng sabi ko sa unang story ko, may mga anak na din ng babaeng pinagpalit sa amin ng mga anak ko. At hindi rin naman kami kasal. May 2 anak kami. Pero yun nga lang, napaka-irresponsable niya.
bilang ama at bilang asawa niya. At hanggang ngayon, hindi pa rin nagpaparamdam. Ni suporta sa mga anak niya, wala. Sa totoo lang, matatanggap ko pa sana yung ginawa niya. Pero ang pinakamasakit, ang isa kong anak na 4 years old, kinuha niya at hindi na ibinalik pa. Jean, hindi naman niya laging nakikita. Wala naman siyang mga magulang. At ang bata ay anak niya sa unang asawa niya. Kumbaga, ang kumuha sa anak ko, stepdaughter ko or ate ng anak ko or anak niya sa unang asawa ng tatay ng mga anak ko. Kaya tinatanong ko lang, may karapatan ba siya sa anak ko na hindi nila maiuwi sa akin? Hindi ko din naman basta makukuha ang anak dahil sa ngayon nandito ako sa Manila. Sa totoo lang, ayokong magkahiwalay ang mga anak ko. Pero paano ko makukuha? Nalulungkot ako na hindi ko na siya makikita pa. Ano po bang dapat kong gawin? Ang lagi nilang sinasabi na hindi daw maalagaan ng nanay ko dahil dalawa sila eh. Wala din namang suporta ang kanilang tatay. Gusto ko kasi nasa nanay ko ang mga anak ko. Kahit papano, makapagpadala ako. Gusto ko lang magkakasama sila at hindi magkakahiwalay. Kaya ngayon nalilito ako. Minsan di ko na talaga alam kung anong dapat kong gawin. Hindi ko na namamalayan na bigla na lang minsan tumutulo ang mga luha ko. Napapaiyak, biglang natatahimik. Minsan naalala ko din ang ginawa sa amin ng tatay nila. Yung pag-abandona na ng mga anak namin at pagkababaero niya. Nakikita ng mga anak namin. Napakasakit dahil kung sino-sino na lang ang mga babae niya. Tapos hindi naman nagbibigay ng suporta sa mga anak namin. Gusto ko lang sa akin ng mga anak ko. Tanggap ko na lahat ng sakit na pinagdadaanan ko ngayon. Kahit nahahayaan lang ang mga anak ko. Dahil wala naman talaga siyang pake. At may mga anak na rin siya at ibang pamilya sa iba. Ang kaso lang, pinakamasakit lang, binaabaliktad niya ang nangyari. Kaya siya hindi daw nagkahiwalay-hiwalay ang mga anak ko. At hindi magkakahiwalay kung hindi ko daw sila iniwan. Pero lumayo naman ako dahil para naman to sa kanila. At maayos naman ang usapan namin ng mama ko bago pa ako pumunta ng Manila. At ngayon ay mahigit 1 taon na ako sa Manila. Pero ganun pa rin, naaalala ko ang lahat ng hirap ko at sakit. Parang kahapon lang. Gusto ko lang mamuhay ng tahimik. Pero minsan nasasaktan pa rin ako ng sobra. Kahit kailan kasi hindi ko naramdaman ang pagmamahal. Kaya ngayon parang hindi ko maiwasang galit pa rin ako. Umiiwas pa rin ako sa mga gustong manligaw sa akin dahil takot na ako. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa puso ko ang ginawa ng tatay ng mga anak ko. Ilang beses na ring humarap kami sa barangay. Pero hanggang ngayon, wala pa ring sustento. Tatanggapin ko na lang yun. Okay lang. Pero sana'y maibalik na nila ang anak ko. Dahil 4 years old pa lang naman yun. Tsaka hindi pa naman kami kasal. Hindi rin naman kami talaga kasal. Gaya ng sabi ko, dati, isa din akong ina. Pero kahit kailan, hindi ako magiging isang asawa.
Kaya sana'y matulungan niyo ako. Ano po bang dapat kong gawin? More power to your program. At maraming salamat. Hanggang dito na lamang muna ang sulat ko. And please play the song Maghintay Ka Lamang. Ang inyong kamaks, Cherry. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.